Alam mo ba na ang isang simpleng batang lalaki mula sa Cebu ay naging isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine Basketball Association? You heard it right. Junmar Fajardo, or as we all know him, the Kraken, has a journey that's nothing short of extraordinary. So paano nga ba siya umabot mula sa pagiging underdog hanggang sa pagiging multiple MVP winner? Tara, simulan na natin ang kwento. Welcome sa Pinoy Court Icons mga ka-basketball. Ngayon, maglakbay tayo sa kahanga-hangang paglalakbay ni Junmar Fajardo. Mula sa kanyang mga early beginnings hanggang sa kanyang meteoric rise sa PBA. Ready ka na bang malaman ang mga detalye ng kanyang pag-abot sa tagumpay? Let's dive right in! Simulan natin sa simula. Ang kwento ni Junmar ay nagsimula noong November 17, 1989 sa Compostela, Cebu. Isipin mo ito, isang batang lalaki na lumalaro ng basketball sa kalsada, walang espesyal na equipment o coach na magtuturo sa kanya. Ang basketball sa buhay niya noon ay parang isang simpleng laro lang, pero may pangarap siya, makakuha ng scholarship sa kolehiyo sa pamamagitan ng sport na ito. Sa mga unang taon niya, hindi maikakaila na may mga struggles siya sa laro. Madalas na hindi siya pinapansin ng mga peers at coaches. Hindi siya standout player. Pero, hindi ito naging hadlang para sa kanya. Ang pinakamasarap na bahagi ng kwento ay ang dedikasyon niya sa sarili niyang improvement. Puno ng determination, naglaan siya ng oras at effort para matutunan ang mga basics ng laro. Naglaro siya para sa University of Cebu Webmasters at dito na nagsimula ang tunay na pag-angat niya. Sa kabila ng mga initial struggles, ipinakita niya ang kanyang potensyal sa CESAFI. Nanalo siya ng 3 sunod-sunod na MVP awards at higit pa, dinala niya ang kanyang team sa back-to-back championships noong 2010 at 2011. Isipin mo, 3 taon na MVP at 2 taon na champion. Hindi basta-basta. Pagdating ng 2012, ang pangalan ni Junmar Fajardo ay umabot sa malaking entablado ng PBA. Na-draft siya bilang first overall pick ng Petron Blaze Boosters na naging daan para magsimula ang kanyang professional career. Ang mga coach at fans ay hindi na maitago ang excitement nila sa bagong star na ito. Mula sa kanyang rookie season, agad na nakita ang impact ni Fajardo. Naging bahagi siya ng all-rookie team at ng second mythical team na isang patunay na ang kanyang rookie year ay puno ng potential. Pero hindi lang ito ang simula. Ito rin ang panahon kung saan nagpakita siya ng matinding performance na nagbigay daan para sa kanyang dominance sa liga. Sa kanyang sophomore year, nagkaroon tayo ng glimpse sa tunay na lakas ni Junmar. Nag-umpisa siyang mag-dominate sa PBA. At sa pagitan ng 2014 at 2019, nakamit niya ang 6 na sunod-sunod na MVP awards. Isang record na hanggang ngayon ay mahirap pantayan. Ang kanyang success ay hindi lang tungkol sa personal na accolades. Ito ay tungkol din sa kanyang kontribusyon sa team na nagdala sa kanya sa multiple championships. Ang unique na kombinasyon ng size, skill at finesse na ipinakita ni Fajardo ay hindi basta-basta. Ang kanyang abilidad na mag-score, mag-rebound at mag-defend ay nagbigay sa kanya ng versatile role sa San Miguel Beermen. Ang kanyang presence sa court ay nagbigay ng malaking impact sa team. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na naging malaking bahagi siya ng kanilang mga championship runs. Pero kahit gaano siya ka-successful, hindi siya nakaligtas sa mga pagsubok. Noong 2020, nagkaroon siya ng severe tibia fracture habang nagpa-practice. Isipin mo ang impact nito sa kanyang career. 1 taon na sidelined siya. Hindi lang physically challenging ito, kundi mentally draining din. Ang pagiging unable to walk at umaasa sa scooter para sa mobility ay tunay na malaking pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Junmar. Ang kanyang commitment sa rehabilitation at ang kanyang mental strength ay nagbigay daan sa kanyang comeback. Nang magbalik siya sa PBA noong 2021, agad na nakuha niya ang Comeback Player of the Year Award. Pero ang tunay na grand comeback ay nangyari sa 2022-2023 season, kung saan nag-lead siya sa San Miguel Beermen sa kanilang tagumpay
at nanalo ng kanyang 7th MVP award. Ang pagbalik na ito ay higit pa sa isang simpleng comeback. Ito ay isang patunay ng kanyang resilience. Ngayon, sa August 2024, nakita natin ang isang bagong milestone sa career ni Fajardo. Nanalo siya ng 8th MVP award, na isang unprecedented achievement sa Philippine basketball. Ang kanyang journey mula sa pagiging late bloomer hanggang sa pagiging basketball icon ay isang kwento ng inspirasyon at dedikasyon. Kahit na maraming awards at accolades na naipon ni Junmar, nananatiling humble siya. Lagi niyang sinasabi, "I never expected that I'll reach this far in basketball. I'm proud of myself for the things that I've achieved, but I never let the awards get into my head." Ang kanyang humble attitude ay isang magandang halimbawa na ang success ay hindi dapat magbago sa ating pagkatao. Ang kwento ni Junmar Fajardo ay hindi lang kwento ng personal na tagumpay. Ito rin ay kwento ng impact sa sport na mahal natin. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang determinasyon at hard work ay nagbubunga ng greatness. Ang kanyang legacy ay nagpapatunay na kahit saan ka man magsimula, may posibilidad na maabot ang iyong mga pangarap kung ikaw ay magpupursige. Kung gusto mong malaman ang iba pang kwento ng mga basketball legends at mga kwento ng inspirasyon, don't forget to hit that subscribe button at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos natin. Salamat sa panonood sa Pinoy Court Icons. Hanggang sa muli mga kabasketball.